Alright, welcome na natin kaagad si Attorney Giovanni Melgar. Siya po ay CEO and Chairman of Melgar Brothers Holding Corporation. Yon! Attorney, magandang gabi po and welcome po sa aming radio program. Hi. Good evening po sa lahat. Yan. I'm adjusting because yung background ko po ay medyo iba yung background niya. Okay lang po, sir. It's okay, sir. Ayan, maganda Okay lang po, naman na sir. po yung inyong background. Ayan. Okay naman po, sir. Ayan. Ayan. Apo, Ah, Attorney, can you tell us more or short Ayan. description? Ayan. Opo, Ayan. opo. Ko. Ayan. Yan. Tell Yan. us more po, Attorney, about your business and gaano katagal na po kayo sa larangan po. Sige po. Before that, I would like to say good evening to everybody, Mhm. especially to your listeners in this radio program. Yun. Yun, maraming Apo. salamat po. My, Ayan na my po, sir. full name is Attorney Giovanni Hormigos Melgar. Mhm. I am presently the Chairman and CEO of NetPlates Corporation. Mhm. NetPlates Corporation is a food company. Mhm. And it has brands or businesses. Mhm. First, it is a cloud kitchen. Mhm. We deliver foods to different customers within Metro Manila Mhm. when they ordered it online. Apo. Mhm. And we have also our catering business, Mhm. which we call NetPlates Catering by Chef Boy Logro. Ayun. And then we have also another brand, Ayos. the La Parrillada Mhm. restaurant. It is a Mexican-American cuisines. Mhm. And then the third one, which is now what we are promoting, and it is the basis of our award, Mhm. is the Chef Bowl and Rice. Ayun. Wow. Bowl and Rice is combined Filipino and other nations' cuisine. Apo. Mhm. Just like for Korea, Japan, Mhm. Spain, of course, and Chinese also. So we have bowl and rice. It is a very affordable bowl and rice concept that we have. And presently we have 3 branches. Apo. We have one in Galleria, Robinson's Galleria. Mhm. We have one in Everett Gotesco Commonwealth. Wow. The Gateway Cubao in Araneta, Center Cubao. Mhm. Mhm. These are the 3 branches. And we are now promoting for our franchise in this bowl and rice concept. Apo. Also being marketed and by Chef Boy Logro. Mhm. Apo. Attorney, can you tell us more paano kayo na kumbaga napasok with this food venture? Kasi yung iba nagtatanong po, bakit po nag-food venture si attorney? Yan, bakit food ang kanyang naging focus sa business? Sige po, attorney, po, to inspire the others po. Una-una po this is one of my diversifications. I have also other businesses. Okay. My Ayos. Belgar Brothers Holdings Corporation Mhm. has at least 6 subsidiaries. Mhm. But we entered food because of my passion for food. Oh. Maliit po kami sa Iloilo. I'm from Iloilo City, by the way. Mhm. Mhm. Meron po kaming karinderya which Apo. were managed by our parents. Apo. And kami pong mga siblings, mga kapatid ay nakasama po doon sa pag-aayos at tulong-tulong po kami para po masilbihan namin yung aming karinderya. Mhm. Or basic customers in that karinderya were jeepney drivers in Iloilo City. Mhm. So kaya po sa food na yan, I am really quite passionate about it. Mhm. And I have a full knowledge in running that kind of business. Apo. Apo, attorney, alam naman po natin sa mga ganitong, siyempre pagpasok sa negosyo, hindi na Oo. talaga maiwasan minsan may mga challenges May or competition din. competition, something like that. So, can you tell po paano nyo na, kumbaga Nalagpasan. nalagpasan yung mga challenges po na inyong naranasan Opo. while entering this industry po, attorney? Okay. Una-una po mga challenges. Ang dami pong challenges because
the food business is very competitive. No? Apo. Yeah, totoo po Marami yun. pong mga restaurants, Mm-mm. marami pong mga ibang mga malalaki pa, and Mhm. then iba multinationals, no, Wow. marami siya. So very competitive siya. Apo. Ang pinaka-challenge talaga doon ay yung ano ba yung kuan, anong klaseng food na ibebenta mo, Mhm. ikaw ay kukunin o kaya bibilhan ng mga tao. Mhm. Lahat po ng mga concepts of foods ay marami, meron na po yan no? Mm-mm. Especially sa mga uh, big restaurants na marami ng mga branches. Ay, Apo. oo. Sa chicken, for example, there are plenty of restaurants catering to chicken. Eh, When it comes napakarami to po, pork, sir. there are plenty of also of restaurants catering to foods. Apo. And for Filipino dishes, there are plenty also. Opo. There are also Korean Mhm. Ay, opo. dishes that we have, no? Yes. Yes, Mhm. oo. Dami po yan, and then lalo na sa beef. Yes, And then sir. we have also Japanese. Apo. Mm. Dito nga sa Pilipinas ay pumasok na ang Thai foods. No? Apo. Thai foods. So with that, so we have to study that. Grabe ang challenge niyan. Kasi maraming nga competitor, maraming kakalaban. At the same time, mahal na rin pong bilihin. Mhm. Mahal ang True. bilihin, ano. So ang bilihin kasi you have to, pag mahal yung food cost mo, Apo. ay mamahal din yung kang SRP mo or selling price mo, no? Apo. In that way ay grabe ka competitive. So we think of a concept Mhm. na hindi siya mahal, Mhm. affordable siya. At the same time catering to all kinds of dishes naman. Sa Chef Bowl and Rice po, meron kaming beef bulgogi, Wow. Ay. which is a Korean cuisine. Apo. Mm. Okay. We have also chicken teriyaki, Mhm. is a Japanese cuisine. Mhm. We have adobo, which is a Filipino cuisine. Yes Mhm. po. We have dinuguan also. It is a bowl rice, Mm. It is in a bowl, Up. in a rice bowl. Rice bowl concept siya. Nandun yung dinuguan, Dinuguan, adobo, and then a Spanish one yung estofado. Apo. Mm. And Chinese din yung mga chicken din, Chicken. And then we have also merienda, yung bilo-bilo, Filipino rin. All of these rice bowl foods are very, very affordable siya. Yung presyo namin sa bilo-bilo is only 59 pesos. Mhm. And then we have also, pinakapataas namin, 139 pesos At talagang attorney, no, pangmasa pala Pangmasa. talaga. Asa siya. Oo. In this case, nag-click ito yung nag-click Mhm. itong brand na ito. Mhm. And we have plenty of customers. I think if you have seen that on Facebook, na Opo. mag-open kami sa galleria, hirap na hirap yung mga service crews namin kasi ang dami ng pila, no? Apo. Opo. Ang dami ng pila, and then it was Chef Boy Logro was there also to grace the event kasi siya ang aming brand ambassador. Apo. Ito pong concept ng rice bowl, Opo. very affordable siya. So yung challenge doon ng to exist and to be sustainable, nakuha po namin because of Ayun. the Mhm. Opo. affordable concept. Mhm. Now, kasama din doon mga challenges na alam mo, may mga mahal ng food, Ayun. mahal Opo. ng recipe, mahal yung materials, Mhm. yung mga beef ngayon ang mahal na, Apo. inflation. But still, because naka-scale up kami, dapat maka-scale up ka kasi dumami yung benta mo at dumami yung order mo, so bababa din yung cost niya. Apo. Kaya we can afford to have it price Mhm. lower than the competitor that we have, Apo. Pangatlong challenge ay yung problem din sa control. Apo. Kasi sometimes maraming bimigay mo, Mhm. may ilalagay mo na pagkain. So instead na ganitong grams lang dumadami, Mhm. yung rice din dumadami din. So we do that na we have to supervise people and may standard kami na ginagawa Apo. Mm. na pag mag-franchise kami. No? Mhm. And then also the people, challenges on the people. Sometimes we have problems on discipline. Yeah, aha. Sometimes we have problem also on control din. Yung Mhm. iba, hindi pinapasok yung benta. Mhm. Pinapasok yung benta. Kasi sa POS yan
Opo. Kailangan kasi in confidence dyan, hindi niya pinapasok ng benta, hindi Mhm. niya pinapan. So, lulugi ka doon, di ba? Opo. Lulugi ka. Mm-mm. Opo. Now, we have sustained this. Yung mga challenges namin ay nasisiroin na namin yon Mhm. because of proper supervision and control. Mhm. Ang ito kasi negosyo sa food, kailangan hands-on ka rin eh. Opo, opo, Mm. true. Pwede na Mhm. you supervise or manage, andun ka sa taas. O Opo. andun mo sa opisina mo. Sometimes iikot ka rin even though you are the owner or president, no? Opo. But we should not rely with our people. Mhm. Kasi sometimes hindi naman nila na-appreciate yung mga ganun na bagay, and then nakaligtaan, Mhm. medyo kumukupit na kunti, no? Kumukupit na. Okay. Huwag naman So po ganun. those are challenges that we have, no? Opo. Opo. But we survive, no? We survive. Opo. Apo, attorney, can you give a kumbaga tip doon sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo lalo na sa pagkain Sa kasi pagkain akala kasi nung napakaraming kasing Oo. nakikipag-agawan para sa share market, lalo na po yung abot iba sa kasi pagkain. yung iba kasi parang okay magbi-business akong ganito, tiwala sila, bigay lahat, bigay Tapos todo. biglang in a biglang- span of months, ayun, bye-bye. Ayun. Apo, ano po Sarado. maititip nyo sa kanila kahit short na tip lang po. Sige po, attorney. Unang-una po ay I have plenty of discussion or tips. Mhm. Unang-una po ay you have the proper mindset as Yun. an entrepreneur. Mhm. Compare that to an ordinary employee. Kasi entrepreneur po yung trabaho natin, hindi yun na 8 hours job lang eh. Apo. It's a 24 hours job, no? Mhm. So, dapat may mindset ka na ganun Mhm. para you can sustain. Pag wala kang mindset, hirap na hirap yan. Pag kunting problem lang, Apo. ay nakapapagod yan kung entrepreneur ka. So, wala agad. Lupay-pay ka. So, surrender ka. Mhm. Dito kasi trabaho ng isang empleyado na 8 hours lang. Pagdating ng 5 o'clock, Uwi for na. example, Ah. uwi na, relax na. Mhm. For entrepreneurs, hindi ganun eh. No? Kahit na relax ka, still, from time to time, we have to do something for that. Apo. Opo. Especially if there are issues or problems. So, ang mindset dapat na hindi ito pwede 8 hours job. Mhm. 24 hours, nandun yun sa pag-iisip mo so that you can sustain. No? Mhm. Pangalawa ay yung hindi pwede na gaya-gaya tayo. No? Apo. Gaya-gaya. Na, for example, merong ganitong concept o coffee shop. Ang dami ng coffee shop ngayon. Di ba? Coffee shop ka din. Ang dami. Apo. Dati yung ang yung sago na business, Apo. gumagaya niyan, no? Nawala na rin yung sago na yan, di ba? Apo. So, there are plenty of business na ginagaya-gaya lang without studying. Apo. But ang aking advice yan, you have to study your business model. Mhm. Ano ba yung ininegosyo mo? Kung pupunta ka sa quick service restaurants, Ayun, oo fast nga. food, or doon naman sa high-end restaurants, you have to study for that. And anong klaseng cuisine ang gagamitin mo? Pag-aralan mo rin yan. Kasi nga, maraming ganun na negosyo. Apo. Filipino restaurants natin yan, ang dami na. No? Mhm. If I will mention that, I think kilala niyo sa dami na Filipino. Apo. So, mga 6 to 10 siguro na Filipino concept. Mhm. Ang dami na rin yung Korean na restaurant. Yeah, no? apo. Yung beef na napakarami. Di ba? Apo. Marami na niluluto natin sa harapan. Ang dami na rin yung kakompetensya. Mhm. For chicken, in our case, in the Philippines, we have one, a big one. Apo. And we have a foreign company, foreign restaurant. Ayun, No? isa pa yun. Worldwide din siya. No? Opo. Chicken. No? And then actually, dalawa ang chicken no? Meron Yeah, pa apo. puro American-based restaurant, chicken restaurants. Mhm. Opo. In our case, we have also a chicken restaurant, a Filipino. No? Mhm. So, ang dami rin nagbebenta, nagtitinda ng chicken. Apo. Kailangan aralin mo yan and then get something na kung ano ba yung niche mo. Ano yung mga kukunti, ang competitors. Ano yung kaya na may benta mo na affordable ka. Kasi Apo. hindi rin pwede na mahal ka, di ba? True. Mhm. Although you position yourself as high-end, pwede naman yon. But you have also to study sa high-end. Ang dami ng high-end eh. Yung mga fine dining restaurants, ang dami na rin yan. Apo. No? Ang dami na rin. So you have to study properly pag sa food sa pupuntahan mo. No?
alam mo, pag ikaw ay entrepreneur, all functions of management, hawak mo eh. Apo. Hawak mo yan. Yung finance and accounting, hawak mo. Yung HR, hawak mo. Yung marketing, hawak mo. So, titingnan na dapat doon yung mga functions yan kung kaya nila yon. Kasi mahirap na hindi mo Apo. maayos yon ng mga Mm. ganun na functions. So, mahirap. Kaya babalik tayo doon sa unang concept ko na dapat sila ay may mindset ng isang entrepreneur. Kasi Mm. lahat ay tatrabahuhin nila. Apo. Especially kung nagsisimula ka pa lang, no? If you have no plenty of capitals, medyo mahirap din yun, no? Apo. So yun, ng tatlong dapat aralin nila yung concept nila, yung business model nila, at the same time yung mindset nila as an entrepreneur. Apo, attorney, ano na lang po ang baka may gusto na lang po kayong batiin, pasalamatan po, nasa inyo po ang pagkakataon, attorney. Ay, una-una po, salamat po sa akin yung Sir Earl Lob Yes. Pilingas, Thank you po. and Sir Alvin Diesel. You're Yes welcome po. po. Hindi Apo. naman ang apelido mo, Diesel, parang si Vin Diesel, ah. Doon po siya kinuha, attorney. Doon ba? Doon nga ba nanggaling? Doon nga ba nanggaling, sir? Sabihin niyang mga 20 years old ka pa lang. Apo. Okay, salamat po sa inyong Net 25 Radio Aguila. Yeah, Apo, apo. apo. All your televiewers for that, Apo. for listening. Apo. Sa inyo po na mga gusto mag-franchise, Apo. I suggest that you consider our Chef Ball and Rice, no? Apo. It's very affordable yung mga presyo. With affordable franchise fee din, we are just only asking for 450,000 pesos Apo. as franchise fee. And then probably your capital expenditure will be only for at least $1 million. Apo. At in 18 months time, makukuha po natin yan. Yung return of investment natin is 18 months only. Ayun. And after that, you will earn more na. No? Apo. So if you want to get a franchise, you just contact me at my number, 0920 Apo. 906-4893. Or you can see at our Facebook page. No? Andun po makita mo si Boy Logro in our Facebook page. Makikita mo rin yung mga different cuisines Ping Ping. namin with affordable prices. Thank you very much po. Yun. Ayun. Alright, thank you po, Attorney Giovanni Melgar sa Pushaga Food business owner po. Ayan, sana na-inspire kayo sa mga tip na binigay ni Attorney bilang isang pumasok po sa industry po na ito. Ayan, maraming salamat po, Attorney, and see Thank you you po. again po. Thank you po. Yan po, let's see. Attorney Giovanni Melgar, isa pong food business owner. Alright, sunod na magbabalik po 8:30 muna PM kami. na. Diskusyon mula sa checkpoint na po at Tech Check. Diyan lang